Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel. This is TV June 101. Karon mag-ride ta with my wife padulong sa 3D tunnel diri sa Kanchanaburi, Thailand. Excited kayo ko ani nga trip, kayo ni kaayo ni nga lugar. Ang among sakyan, ang among Zontis 360G. Powerful ug comfortable kayo for long rides like this. So tara, sugdan nato ang biyahe. Nag-start mi sa gikan sa Bangkok. The road to Kanchanaburi is very beautiful. Mga river valleys, rolling hills, ug ang green fields nga nakapahimuot sa mata. Ang Zontis 360G dali ra i-handle. Bisan pa sa curves o long stretches, sobrang smooth ang ride, perfect para sa ganitong mga road trips. Karon naabot na ta dinhi sa 3D tunnel, diri ka magbayad og magkuha og guide for you to go inside the tunnel. So dili medyo tricky ang dalan. So we already have our guide. Siya yung mauuna inside the tunnel kasi sila yung they are assigned to guide sa mga tourists na pupunta dito sa 3D tunnel. So tingnan natin ang journey. If you have your car, yung mga kotse, meron din silang provided na mga pick-up truck na pwede yung sakyan to go inside the tunnel. Habang nag-drive, naisip ko kung gaano kahalaga ang Kanchanaburi sa history ng Thailand. Diri gibuild ang Deep Railway during the World War II nga nagdala og dakong kasakit ug sacrifice sa mga prisoners of war. On the way na ta sa 3D tunnel located sa Tung Papom District. Kini nga tunnel is a part of the old lead mine nga moabot og 50 kilometers ang gitas-on sa ilalom sa yuta ug moabot og 180 meters ang kalawom. Sobra kadako og kalalom murag laing kalibutan sa ilalom sa yuta. Ang tunnel gibuild para sa mining operation ug since 1955 nakaproduce nani og sobra 7 million tons of lead ore. Pero karon usa na ni ka tourist attraction nga pwede nato ma-explore. So mao ni siya ang dalan padulong sa una nga tunnel. The first tunnel is around 100 meters. Medyo see-through yung end at saka entrance ng tunnel. Medyo tricky ang daan as an off-road. Maputik, mabato, mabuhangin at basa din ang daan. Kaya medyo ingat tayo kapag ikaw ay gumagamit ng motor. Lalo na ngayon ay medyo umuulan, kaya medyo basa yung daan. Medyo paangat din siyang konti. So, kaya sa mga driver na pupunta dito, ingat tayo dyan. So, malapit na tayo sa first tunnel. Yan ang sa unahan ay yung ating guide. Siya yung nangunguna sa atin. So, tingnan mo, ang daan medyo paangat siya na mabato. Kaya konting ingat sa nagmamaniho. Special kami kasi isang guide yung kinuha namin para sa aming rides going through the tunnel. Medyo malayo-layo din from the main road. Umabot siya siguro ng mga 3 kilometers going to the first tunnel. So again, with me is my wife, Mami Daisy. Kasama pa rin natin ang ating Zontis 360G sa ating biyahe at ang ating installed camera na Insta360. This is the first tunnel. So kung makikita niyo mga kamoto, ang first tunnel ay makikita mo yung dulo, yung may ilaw. Kaya sabi ng ating guide, picture taking muna, selfie muna para sa remembrance. So ito yung first tunnel, medyo malapit lang mga 100 meters. Kaya makikita mo yung dulo from the entrance ng tunnel. So we're done with our first tunnel journey.
yung short tunnel, kaya tuloy-tuloy ang takbo papunta sa second tunnel. Sulod sa tunnel, ang temperature inside kay bugnaw ra kaayo. Mga 24 to 25 degrees Celsius, refreshing kaayo, labi na kung init sa gawas. Ang mga rock formation diri nindot kaayo, ang stalactites ug stalagmites nga murag natural artwork nga binuhat gyud sa atong Ginoo. So we are on the way to the second tunnel. Of course, gamit pa natin ating Sontes 360G. Very smooth siya. Hindi lang sa simentadong daan, but also in the rough road. Kaya tinagurian siyang 368 Enduro Maxi Scooter. So kahit mabato ang daan, kahit paangat ang daan, maganda pa rin siyang itakbo. Ang suspension niya, napaka-smooth at saka maganda siyang dalhin sa mga bato-bato at malulubak na daan. Medyo makulimlim na ang paligid, umaambo na rin, kaya yung camera natin mayroong mga drops ng water, pero tuloy pa rin ang ating biyahe papunta sa second tunnel. Ang second tunnel naman, mga kamoto, pwede kayong mag-stop over sa loob para matingnan niyo yung magagandang mga attraction, mga view inside the tunnel. So we are heading to the second tunnel. Ayan, nakikita nyo na yung bunganga ng second tunnel. Tuloy-tuloy kami pumasok, hindi na kami nagpicture sa entrance kasi ang aming guide ay mag-stop mga 100 meters from the entrance. So nag-stop kami at pinatkita niya sa amin yung mga hukay sa ilalim. So if you go inside the tunnel, maglakad ka gamit yung malakas na flashlight, makita mo yung napakalalim na hukay ng minahan. So yan, napapicture muna tayo. Smile muna dyan. Ito yung malalim na butas papunta sa ilalim, mga kamoto. Sa ilalim niyan may tubig. At dito naman sa side, ito yung true and true papunta sa labas. So pwede kang maglakad dito. Malaki yung space. Kahit nga 4x4 truck, pwedeng pumasok. So if you are having your 4x4, you can also go inside the tunnel using your car. Pero pag mga sedan yung sasakyan mo, they required you to use their pickup trucks. So ito yung parang entrance sa ilalim papuntang labas. Paakyat ito siya sa loob ng tunnel. So of course, gusto natin na picture dyan. Kaya akyat muna ng konti at si Mami Daisy na ang bahala dyan sa ating picture taking. Napakaganda. So tuloy yung journey natin. This is the second tunnel. The second tunnel, if I am not mistaken, it's also almost a kilometer, 100,000 meters. So mga 1 kilometer siya, pero mas maganda siya ang second tunnel kasi walang tubig sa loob. Dry yung daan, kahit mabato at malubak, pero dry siya. Pero napaka-wide ang space. So napaka-nindot mga Kamoto 101. So ito yung end niya. This is the end of the second tunnel. Makikita mo pagtakbo mo dyan, yung bundok sa likurang bahagi, iyan ang Kanchanaburi Mountain. Kaya sabi ng ating guide, we will stop here. We will take picture sa napakagandang view ng Kanchanaburi Mountain. So far, second tunnel is very beautiful. Of course, masaya ang ating kasama na si Mami Daisy. So yung nasa likurang bahagi, mga Kamoto, that is the Kanchanaburi Tunnel. Mostly, your guide will tell you to stop here and take picture. So yan sa likod, again, that is a Kanchanaburi Mountain. Napakagandang view. Kahit medyo lumalakas na yung ulan, pero tigil pa rin tayo mga Kamoto to take pictures para mayroon tayong remembrance na nakapunta tayo sa ganitong lugar. Napakabait yung ating guide. Napakabata.
So that's it. That's the Kanchanaburi Mountain. Still we having our selfie, our picture with Mami Daisy Diary. So nindot kaayo tan-awon ang old mining, old tunnel nga gigamit sa ato ang mga amigo itong unang panahon. So we are heading now to the third tunnel. This is the longest tunnel sa tatlo. Ang third tunnel nasa mga 2 kilometers. Ang katapusan nga tunnel mga 2 kilometers ang gitason na ay tubig sa sulod. Medyo challenging ni kay kinahanglan mag-amping ta sa pagpadagan sa ato ang motorsiklo. Pero worth it gud kaayo ang experience. Parang nagbiyahe ka sa ilalom sa yuta nga adunay sapa. So malapit na tayo. We are nearing to the entrance of the third tunnel. Kaya huminto yung guide natin because we are now in the third tunnel at saka meron diyang nakasulat na pangalan sa tunnel. So that is the landmark of the third tunnel. Kaya lahat ng mga riders ay magti-take selfie dyan bago pumasok sa the last and the longest tunnel. Kaya picture muna para may remembrance tayo. So let's go for the third tunnel. Did you know nga dool radiri pod ang the World War III Escape Tunnel? Gihimo na siya sa mga Allied prisoners of war during the construction of the Death Railway. Ang tunnel nga 35 meters ang gitason o gigamit isip bomb shelter ug silungan sa mga airstrike. Makita pa nimo ang mga black smoke stain sa wall gikan sa mga lantern nga gigamit nila. Grabe ka-inspiring ang story sa mga tao nga ni-survive ani nga panahon bisan pa sa kalisod ug kapiligro. Ang Death Railway mismo usa ka brutal nga proyekto nga nagresulta sa daghang mga kinabuhi nga nawala. Kini nga mga tunnel nagpahinumdum nato sa ilang sakripisyo ug mga kusog. So nindot kayo, this is the third tunnel sa 3 tunnel sa mining. So kung inyong makita medyo matubig na ang daan. It's like a river inside the tunnel. Yung nasa unahan is the pickup truck kanina. Nauna sila ng konti kasi marami tayong lugar na pinuntahan at tinigilan at nag-take picture tayo. So very wide yung space. Kaya hindi kayo matatakot na pumasok dito. So ayan ang ating guide. Nakauna sa atin at saka palingon-lingon check kung kumusta na yung kalagayan natin. But so far, together with our Zontes 368G, walang kaba-kaba dyan. Kaya if you are not yet a subscriber of my channel, please don't forget to click and subscribe our channel to support our channel. At makikita nyo pa ang ating next video updates ng ating mga rides dito sa Thailand. So again, please click the notification bell para kayo ma-alarma sa mga bago nating mga video na nakapost sa ating channel. So if you look at the way to this third tunnel is not easy. It's quite tricky, challenging, medyo malubak na may tubig. Hindi mo nakikita yung dinadaanan ng gulong ng motorsiklo. Kaya suminyas yung ating guide sa pickup driver na we will go ahead sa kanila para naman mas mabilis yung takbo natin compare sa pickup truck. So inside this tunnel, makikita mo may mga water na pumapasok sa loob ng tunnel dahil because this time medyo rainy season dito sa Kanchanaburi kaya medyo malakas ang tubig. So far so good yung Zontes because mayroon na siyang built-in auxiliary light. So it helps na ma-illuminate yung ating mga daan. Kitang-kita nyo naman yung tubig na dinadaanan ng ating mga gulong. But still, Zontes handle it very well. Napakaganda at napaka-smooth gamitin ang Zontes 368G.
So napaka matubig ang loob ng tunnel. At this moment, parang nauna na tayo sa pick-up truck, pinauna niya tayo. At may mga spot pa dito sa loob ng tunnel because this is a 2 kilometers tunnel. May mga spot dito na maghihinto kayo at titingnan niyo yung mga stalagmite and stalactite na nakadikit sa mga wall ng tunnel. Again, this tunnel is a man-made, kaya napakagaling. It's a 2 kilometer stretch na parang binutas ang bundok in order to pass through this mining. So, if you want adventure with your bikes, with your friends, come and visit this 3D tunnel here in Kanchanaburi. It's around 3 hours ride, normal ride from the city proper of Kanchanaburi. Napakaganda, napaka-nice ng experience. So by the way, after this tunnel adventure, we will be heading also to Pilok, to Ban Itong. We will stay there overnight. And don't forget to watch our next video for this entire trip. So ayan, medyo may kalakasan na yung takbo namin dito. Dahil medyo maganda na rin yung daan. So far, so good. Matubig pa rin. Malubak pa rin. Mabato pa rin. But still, our Zontes handle it very well. So ito ang stopover sa loob. Meron itong parang waterfalls. The water coming from outside, or I don't know where is the water coming from. So, closer look. Kaya may dalang flashlight si kuyang guide natin para makita natin yung mga water source na pumapasok sa loob ng tunnel. Yan. So tuloy ang takbo, tuloy ang biyahe, ang ating couple ride with our guide sa loob ng tunnel. Malayo-layo din siya mga ka-Moto 101. Very challenging din. Malayo-layo din siya dahil 2 kilometers nasa loob ka ng tunnel. Pero malaki ang space, hindi siya crowded. At inside the tunnel, mga kamoto, meron siyang iba't ibang lagusan din, parang cruising. So this one is also beautiful view inside the tunnel. So kung pumapasok ka, parang may waterfalls sa loob ng tunnel. So hindi ko ma-describe sa video, but pag bumisita ka sa loob ng tunnel, makikita mo talaga na napakaganda siya. So it's a water source. Ito yung pinaggagalingan ng tubig dito sa loob ng tunnel from outside. Kasi nga maulan, kaya malakas din ang tubig sa loob ng tunnel. Yan, another stop. Merong mga stalagmite and stalactite formation here. Ayan, it look like an elephant dahil ito sa gawa ng kalikasan. So pag tinignan mo siya, it's very nice. Pwede kang mag-take pictures sa loob at maging background mo yung stalagmite at stalactite. So, we're almost at the end of the tunnel. Kunting tiis na lang at makakarating na tayo sa end of the journey sa ating third mission, the third tunnel. Napakabait ng ating guide, kaya masarap kasama pag mabait yung ating guide. Ang usual pala yan na babayaran mga kamoto is 400 baht sa isang guide. So dalawa kami, so parang tag 200 baht lang yung binabayaran namin bawat isa. But usually every guide you need to pay 400 baht. I don't know if you have group that you go inside. I don't know what is the agreement between the guides, but so far we pay 400 baht to go inside with one guide to this tunnel. So ayan, makita mo na yung end of the tunnel. This is the end of the journey. May lights na nakikita, kaya masaya na si Mami Daisy. Ayan, this is the end of the tunnel, and then our guide will say, stop muna, take pictures. Ibig sabihin, we conquered the 3D tunnel here in Kanchanaburi. So ang bait ng aming guide, kinuha yung aming
cellphone, take pictures sa end part ng tunnel. So ito yung last part ng tunnel bago tayo bumalik sa yung parang office nila kung saan tayo kanina nanggaling. Medyo lumalakas na yung ulan mga Kamoto 101. Kaya sabi ng ating guide, medyo dahan-dahan lang kasi slippery na yung daan kahit mabato yung daan. So going down, kung nakikita niyo yung paligid, medyo mahamog na siya, foggy because of the rain. Medyo malakas na yung ulan mga Kamoto, kaya sabi natin guide, please take care sa pagmamaniho, dahan-dahan lang. So pag uli namo, mihunong mi sa pipila ka mga waterfalls o mga viewpoints, ang hangin fresh ug ang mga talan-awon makahupay sa una-una. Ang Suntis 368G grabe ka responsive sa mga liko-liko nga dalan, sa mga batuon nga dalan, ug komportable kaayos ang riding position. Perfect kaayo ni sa bike para sa mga adventure trips like this. So of course, di nato kalimtan nga magbutang tag sticker sa landmark dinhi sa 3D tunnel to check nga this place we already conquer. And all I can say for the 3 tunnels, perfect. So that for today's adventure, perfect combination of nature, history, and biking fun. Salamat kayo sa inyong pagtanaw o sa inyong pag-subscribe sa itong channel. And if you enjoy this video, ayaw kalimti sa pag-like, comment, o pag-subscribe para sa sunod nato nga mga rides. So this is the landmark. Don't forget to stop and stick our Division Moto 101 sticker. So kumuha tayo ng sticker kasi medyo maulan kaya kailangan nating punasan yung signage for the 3D tunnel. Sa mga drivers here in Thailand, if you visit this place, you can check it out. We already conquered this place, Division Moto 101. Medyo basa kasi lumalakas na yung ulan at this moment. Kaya kuha tayo ng pamunas para madikit natin ang ating sticker. So, if you see me, you can ask for a sticker. Kaya pinunasan natin yung signage para ma-stick natin yung ating Division Moto 101 sticker. Ayan. 3D Tunnel Conquer by Division Moto 101 and Mami Daisy. So ayan, nakadikit na. Bago tayo magtapos, pasalamat natin sa ating guide. Kaya bigyan natin siya ng konting tip galing kay Division Moto 101. Maraming salamat. Kita-kita sa sunod, mga higala, mga friends. Daghang salamat. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo sa among journey sa 3D tunnel here in Kanchanaburi. See you in the next video. We're heading to Pilok. We're heading to Ban Itong. Thank you for watching. Ingat, keep safe sa atong motorbike journey.